Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang ipapakita ko po ngayon ay ito pong problema sa charging system. So yung complaint po dito ay nagbi-blink po yung charging indicator sa dashboard. At pagkatapos po noon, pag pinatay yung makina ay nahihirapan na pong umi-start ang makina. Dito po mayroon pong charging indicator dito or battery sign po. Minsan pula, pag minsan nawawala po yung indicator na yon. Dito po yan. So dinayagnos ko po dahil ayaw na pong umi-start nung time na yun yung makina. So inuna ko pong dinayagnos yung alternator. Ito po siya. So hindi ko na po ipapakita yung kung paano po yung proseso ng pagdadiagnose dito at mayroon na po akong maraming video nito. So siguro po medyo natatandaan nyo na or kung hindi naman po medyo reviewin nyo lang po yung mga video ko tungkol po sa diagnosing ng alternator. So nung na-check ko po dito ay mayroon po siyang ignition na power supply at yung may battery power supply din po at yung charging indicator po ay pag minsan po ay nagla-light on, minsan hindi. So kaya sinabi ko po sa nagda-drive nito or nag-handle ng mini dump truck na to ay chichikin ko ng maayos dahil mayroon po siyang importanteng ibabiyahe yung pagkakarga po ng mais at saka pag di-discharge. So hindi ko po ma-diagnose ng insaktuhan. So nung kalaunan po ay imbis na hindi po umi-start yung makina ay umi-start na naman siya. So duda na po ako sa nangyari kasi nakakapagtataka po pag minsan na hindi siya umi-start, pag minsan naman ay umi-start na siya dahil nga po doon sa indicator light on na minsan po ay nawawala po siya. So pag minsan ay mayroon po, so ibig sabihin po pag mayroong indicator light po na nagla-light on sa dashboard ay ibig sabihin hindi po siya kumakarga. At kapag hindi naman po nagla-light on, ibig sabihin kumakarga siya or nagcha-charge yung battery or yung alternator, mayroon po siyang charging output. At ngayon po ay wala po siyang biyahe ngayon. So na-check ko po ng maayos ngayon. So yung findings ko po at nakita ko po yung kung bakit po nagkakaganon. Minsan ay kumakarga at saka minsan ay hindi. So ito po yung naging problema pala. Ayan po. So ito po yung dahilan kaya kung minsan ay kumakarga siya at saka pag minsan ay hindi. Putol na po pala yung poste ng battery. So hindi po namamalayan na hindi po natin nakikita na putol na pala yung loob. Ayan no. Yan. So yan po yung naging dahilan na dahil po putol na to. So magkakaroon po ng epekto yung pagkakarga po ng alternator. So pag minsan po kakarga siya at pag minsan naman ay hindi. So ito po yung naging dahilan. So ang gagawin po dito ay pupustihan po ulit or re-repairin to. Kailangan po siyang ma-repair ng maayos. At pag na-repair po siya ng maayos ay chichikin ko po ulit yung charging system or yung alternator po para ma-diagnose siya ng mabuti. At kung sakaling talagang may problema po siya ay ibababa ko po siya para ma-repair siya. At unang-una po munang re-repairin dito ay itong battery post po dahil talagang kitang-kita naman po natin ay talagang mayroon po siyang sira.
So malamang nga po ay yung problema talaga ay yung sa battery lang po, yun ang lumalabas doon sa indicator light on. So kaya po paalala lang po pag talagang saka po ako electrician ay dapat po talagang pag-igian po ng mabuti yung pagdadiagnose dahil para hindi po tayo magkakaroon ng problema pag minsan po kasi ay sa sobrang kumpiyansa ay nagiging mali po yung pagdadiagnose. So katulad po nito kung hindi ko po nakita ng mabuti itong poste na to, ay maaaring ganon din po ang mangyayari sa akin. Mabuti na lang po ay hindi po ako nag-final ng desisyon na alternator po yung sira dahil sabi ko po ay chichiking ko ng maayos yan once na wala ng biyahe. Kasi kapag husgahan po natin na alternator yung sira, lalabas at lalabas po or babalik at babalik pa rin po yung problema. Kahit nasabihin po natin palitan natin ng bagong alternator yan, mag-repair tayo ng wiring. So dahil po may problema yung battery, so hindi po niya na susuplayan ng mabuti yung tamang voltahe ng kailangan po ng alternator. So yung alternator po kasi ay kailangan po niya ng supply din ng 12 volts. So mag-output din po siya ng voltage na higher than 12 volts. So yun po yung pinaka voltage output ng alternator. So yun po yung isusupply po sa battery para magkakaroon po siya ng charge. So ngayon po ay hindi ko po ma-testing or ma-ignition on yung susian dito dahil putol nga po yung battery post ng battery. So wala po siyang supply na nakakarating dito. At itong power supply nga pala po ng voltage nito ay 24 volts. So hindi nga pala 12 volts, 24 volts po siya. So yung output voltage po ng alternator na to ay mag-range po siya ng 28.5 volts maximum. So yun po yung magandang charging output po ng alternator. Check na rin po natin na yung posibleng mga lost connection ng main cable dito. Nakatago po yung problema ng sasakyan na to. So pag napupunta sa rough road ay may posibilidad po na kumakarga siya or either hindi po siya kakarga kasi nagbabago po yung contact dito sa putol na to.
So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.